Tinakbo ko ang daan patungo sa function hall. Hindi ko maisip ang gagawin ko kung sakali mang sinabi niya sa mga katrabaho ko ang mga pangyayaring nagbago sa buhay ko. Those lustful things that we did isn't something that I could be proud of. Nang makarating ako sa bukana ng function hall ay hingal na hingal kong nilibot ang tingin ko sa loob at mas lalo lang dumoble ang kaba ko nang hindi ko makita ang lalaking nagpabaliw sa akin noon. Ayos na ako ngayon. Bakit pa kasi siya nagpakita? Hi, did you saw Mr. Villaluz? Tanong ko sa gurong nasa malapit. Kunot ang noon niya dahil hingal na hingal ako at tunog desperada pero tinuro niya pa rin naman ang direksyon ng exit. Lumabas na yata, Miss Cortez. She said calmly, so I nodded and ran quickly after. Mabilis akong tumakbo papunta sa malaking space sa tabi lang ng covered court kung saan ako may nakitang kotse kanina na siguradong sa kanya. Hindi ko ininda ang pagod ko at sakit ng paa ko. I need to talk to him. Hindi na ako ang babaeng pinaglaruan niya noon. I am completely different now. Ivan! Malakas na sigaw ko na makita siyang nakatalikod sa akin. Kasalukuyan siyang nakahawak sa pinto ng kotse na akmang papasok na yata. Alam kong narinig niya ang pagtawag ko. Mabilis na lumingon sa akin ang principal na nasa gilid niya lang pero hindi ko na iyon pinagtuunan pa ng pansin. At nang lumingon siya sa akin ng dahan-dahan ay mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Nang makalapit ako sa kanya ay mabilis kong hinablot ang braso niya nang wala kahit anong sinasabi. Basta hinablot ko lang siya ng medyo malakas kaya nabitawan niya ang pinto ng kotse dahilan para sumaradong muli ito. Miss Cortez! Dinig kong sabi ng principal pero hindi ko siya pinansin. Ivan's serious face became playful while looking at me. I look at him using my dogger eyes. What do you need? Taas kilay habang nakangisi niyang tanong sa akin bago dahan-dahan na tinignan ang kamay ko nakahawak sa braso niya. Nalaki ang mga mata ko nang ma-realize ang ginawa ko kaya malakas kong binitawan ang mga braso niya. Tumayo ako ng tuwid saka tumingala sa kanya. He's tall. I think he got even taller and he's huge. I mean, kung malaki ang katawan niya noon ay parang mas lumaki ngayong kaharap ko na talaga siya. Parang kaya niya akong terasin sa simpleng galaw niya lang. Natulala ako habang nakatitig sa itsura niya, kaya mas lalo siyang umisi at sa pagngisi niya ay doon ako natauhan kaya napalunok ako ng dahan-dahan. Pilit ko ibinabalik ang tapang sa mukha ko habang sinasalubong ang mga mata niyang walang kasing itim at kasing lalim. Miss Cortez, what are you doing? Sigaw ng principal at mabilis na pumagitna sa amin kaya kaagad ako napaatras. Nalilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin kaya nanlaki ang mga mata ko. Well, Ivan, behind him is looking at me boredly, like he doesn't care at all. He's bored now? He doesn't care. Mali ba ang ginawa ko? Bakit ko nga ba naisip na ipagkakalat niya? Of course, he won't do that. He won't do that. At bakit niya naman gagawin iyon, hindi ba? I'm sorry. It's fine. She's my former employee like I said earlier. I knew her. And she knew me a lot. He said, kaagad ako napatingin kay Ivan. I caught him looking at me so I immediately avoided his gaze. I am a former employee. Bakit nga ba naisip ko yung kanina? Bakit ba ganoon kalawak ang imahinasyon ko? Miss Cortez, see me in my office later. Sabi ng principal kaya napabuntong hininga ako. Bahagya din akong umirap saka muling tumingin kay Ivan. He's now looking at me boredly. Para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi nagkamali ako at napahiya sa pagkakataong ito. Bakit nga ba ako nag-iisip ng mga bagay na konektado sa mga nangyari noon? Kung naaalala niya man ako ay doon na lang iyon. I must move forward and I must also stop this. I'm so sorry for that, Mr. Villaluz. This will never happen again. Sabi ng principal na may nagmamakaawang boses. Napalunok ako sa kaumatras ulit. Pinagsisisihan ko ang pagpapadalos-dalos ko kanina. Hindi ako nag-isip muna. And I want to stop myself. It will never happen again because this is my first and last time coming here. Ivan said while looking at me so I sigh. Lagot ako sa principal pero mabuti nga at ito ang una at huli niyang punta dito. I am so happy. Mr. Villaluz, if you decided to go here again, we will warmly welcome you. Sabi ng principal na para bang mababago niya pa ang isipan nito. Napahinga ulit ako ng malalim bago dahan-dahan na tumalikod. Naguhurmentado ang puso ko. Nakakabaliw pa rin. Nakakabaliw.
Miss Cortez, wait for me in my office. Dinig ko sambit ng principal namin kaya muli ako lumingon sa kanila. Pero imbes na tumingin ako sa principal ay napunta kay Evan ang mga tingin ko. Napalunok ako nang makita siyang nakasandal sa pinto ng kotse at nakapamulsa. His eyes were deep and he's looking at me like he's reading me. Mabilis ako nag-iwas ng tingin dahil hindi ko na kaya ang mabilis na pagtibok ng puso ko. I want to act that I don't care. Dahil yun naman dapat. Wala na akong pakialam at ang mga ginawa ko kanina ay purong pagkakamali. I acted desperate and I regret that so much. Yes, sir. May nasabi ko sa principal bago ako naglakad papunta sa office niya. Dala ang puso kong nagwawala. Nang makarating ako sa mini living room ng principal's office ay doon ko lang nagawang makahinga ng maluwag. Pumikit ako ng mariin pero agaran akong dumilat dahil sa imahe na biglang lumitaw sa isip ko. I am going crazy. Nakita ko lang ulit siya, naging ganito na ulit ako. I suffered a lot because I loved him. He hurted me and it almost killed me. Nakalimutan ko ang sarili ko dahil sa sakit. He's my biggest trauma. Ayoko na mangyari ang mga nangyari noon kaya pinilit kong kalimutan siya. But when I saw him earlier, I feel like the barrier I built for how many years got cracked. Bakit ganoon? Bakit? I was sure that I already forgot him. Sigurado ako at mapapatunayan ko yun. Inside my office, Miss Cortez. Natauhan ako nang marinig ang boss ng principal namin kaya mabilis akong tumayo. Ivan's gone? Mabilis akong tumingin sa bukas na pintuan pero hindi ko na makita pa ang gilid ng covered court dahil medyo tago itong office ni Sir. Napahinga nila ako ng mahina sa kadahan-dahang sumunod papasok sa office ni Sir sa kwarto. You acted rude. Are you aware of that? Panimula niya habang umuupo ko sa upuan sa nasa harap ng mesa. I sighed before nodding a little. I'm sorry, sir. You knew him because he became your boss, right? Mr. Belilo said that you're once his employee. He said, so I bit my lower lip before nodding again. Bakit niya ba kasi sinabi iyon? For what? Sana hindi niya nalang sinabi. But still, you acted so rude. He's a good man. He donated a lot of useful things in our school. Napatalon ako nang bahagya sa biglang pagtaas niya ng boses. Kunot ang noon niya at pulang-pula ang buo niyang mukha na parang gusto niya akong lamunin sa sobrang galit. Hindi na po mauulit, sir. Sabi ko kaya mabilis siyang napahilot sa noon niya. I bit my lower lip more at mas lalo ko nataranta ng dahan-dahan niyang hawakan ng isang kamay ko na nasa ibabaw ng table. My eyes widened and I immediately pulled my hand away from his. Wala na ang galit niya dahil nakangisi na siya ngayon. We can talk about it, Miss Cortez. Nakangising sabi niya kaya mabilis akong tumayo at umiling. Sana'y mali ako. I am so sorry, sir. Excuse me. I will accept punishment in legal way. Mabilis na sabi ko sa kadali-dali na lumabas ng principal's office. Kuyom ko ang kamao ko at may galit na umuusbong sa akin dahil sa naranasan. Anong balak niya? I am so sorry but I am not that kind of woman. Hindi ako tanga para hindi malaman ang ipinapakita niya. Ivan and him is the same. Ivan again. Stop! Inis na bulong ko sa sarili ko dahil sa kahit anong sitwasyon ay nagagawa niyang pumasok sa isipan ko. Mabilis ako nakarating sa classroom ko nang hindi ko namamalayan. I immediately drink a lot of water to freshen up. Pawis na pawis pa rin ako at mas nadagdagan pa ang problema ko sa ngayon. I never liked our principal because of his perspective, pero mas hindi ko siya nagustuhan ngayon. Rinig na rinig ko ang ingay ng estudyante sa loob ng classroom ko pero hindi ko sila sinaway. I have a class on the next section but I think I can't lecture today. I am so confused in everything. Sa isang araw, para akong hindi sigurado sa mga nararamdaman ko. Problems invade me. Ganun ang gusto kong lalaki. My God, tall, rich and handsome. Gaya ng bisita natin kanina. Ang gwapo, sobra. Bigla ako napatingin sa isang estudyante ko na isinaga ang mga katagang iyon. I saw a group of girls talking loudly while eating. Napatitig ako sa kanila at narinig ko lalo ang mga pinag-uusapan nila. Tall, rich and handsome? Familiar. I said before standing up. Akmang lalabas sana ako ng room kaso nakita kong papasok si Sir Jaime kaya napahinga ako ng malalim bago siya nginitian ng pilit. What happened earlier? Tanong niya na mabilis kong inilingan. No,
You're right. I once worked in Ava Villaluz Hacienda at Valerde. May nasabi ko kaya napasinghap siya pero kalaunan ay ngumiti na rin. Yeah. I heard he mentioned earlier. Sabi niya kaya naningkit ang mga mata ko. Ano sabi niya? I am not interested. I am just curious. Umiling siya. He pointed you. And he said that you're one of his employee back then. Yun lang naman. Wala nang iba. He said that he knew you and you knew him too. Sabi niya kaya napahinga ko ng maluwag. Kung tinanong ko kanina si Sir Jaime, baka hindi ko na nagawa ang bagay na iyon. Mas lalo ko lang inilagay sa alanganin ang sarili ko. But I hope he won't come back here. Sana lang hindi na ulit kami magkita. He's a walking memory of mine, and I don't want those memories. Tama na ang mga iniiyak ko noon dahil sa kanya. Ayoko na. My whole day went well. Pero kapag nakikita ko ang principal namin ay nakakaramdam ako ng pandidiri. I never knew that he's dirty kind of old man. Matapos ng klase ko sa buong araw ay mabilis ako nag-ayos ng gamit. Saka pumunta sa guardhouse para makapag-log out na. Sabay ka? Sir Jaime asked after I sigh out. Itinuro niya ang motor niyang nakapark sa gilid kaso umiling lang ako. No, it's fine. Sabi ko. Ma'am Faith. I heard a familiar voice so I look at my left side. Nakita ko si Dan na nasa gilid ng tricycle niya. Abot ang ngiti hanggang tenga kaya mabilis ako nagpaalam kay Sir Jaime para lumapit doon kasi simula noong maging guro ako, may tricycle na siyang bumabiyahe kaya naging suki ko na rin siya. Dan, sabi ko bago dahan-dahan na pumasok sa tricycle. Alis na tayo? Tanong niya. Kung wala ka ng pasahero, pwede naman na. Sabi ko. I remember him to be so kind. Noong nagtatrabaho pa ako sa maliit na grocery sa bayan ay palagi niya akong binibigyan ng pagkain. I heard from other that he likes me but I don't care about that. I could say that he's a friend now. Just a friend. Ilang sandali pa'y umandar na ang tricycle paalis ng school. Unti-unti kong natanaw ang berdeng paligid ng bayan namin. Marami na rin ang nagbago pero kung ako ang papipiliin ay mas gusto kong tumira na lang sa ganitong uri ng lugar. Sa probinsya na puno ng mga tanim. Ilang sandali lang ay unti-unti ko nang natanaw ang bagong ayos namin bahay. I smiled in so much happiness because I saw my father eating something on our tiled terrace. Salamat, Dan. Mahinang pagpapasalamat ko sabay abot ng bayad kaso inilingan niya. Hindi na, Faith. I smiled at him before I shook my head. Sige na, pareho lang tayo nagtatrabaho dito. Sabi ko sabay lagay ng pamasahe ko sa dashboard ng tricycle niya. Saka ako naglakad palapit sa bahay. Anak, nandito ka na pala. Nagluto ako ng nilagang mais. Kain ka muna. Agad na sabi ni tatay pero imbis na kumain ay lumapit ako sa kanya at yumakap. Tay, may nasabi ko dahil pakaramdam ko'y maiiyak na ako. Seeing Ivan today made me feel something that I don't want to feel, that I want to deny, dahil parang may bumabalik. Parang may bumabalik sa akin na siyang ayaw na ayaw ko. Sana'y mali ito. Hindi ako makatulog buong gabi. Ni pagpikit ay hindi ko nagawa buong magdamag. Nakadilat lang ako at napapatulala sa kisame. Hindi ako dinalaw ng antok. Marami mga bagay ang bumabalik sa isip ko na hindi ko naman matukoy kung ano dahil halo-halo na. At exactly 5 in the morning, I chose to get ready. Pagkalabas ko ng kwarto ko ay nakita ko kaagad si tatay nagkakape sa couch namin. Anak, maaga pa. Sabi ni tatay pero ngumiti lang ako ng matamlay. Magluluto po ako. Sabi ko sabay diretso sa kusina namin na maayos ng tingnan kumpara noon. Kung titingnan ko ang mga naipundar ko ay hindi ko maiwasang matuwa. Hindi man kami naging sobrang yaman pero dumating na sa punto na hindi na kami nagkakaproblema ng pera sa araw-araw. I am happy. For real. Pero bakit ganito? Mula pa kahapon, mabagit na ang pakiramdam ko. Napabuntong hininga ako sa kanapasandal sa pader. Malapit sa refrigerator. Malamig ang simoy ng hangin kaya marahan kong hinimas ang parehong braso ko. Huminga ulit ako ng malalim na ilang beses pa habang nakatingala sa kisame. Tinatamad akong lumabas ng bahay. Gusto ko na lang sanang manatili dito ng buong araw. Anak, may problema ba? Biglang tanong ni tatay kaya kaagad ako napaayos ng tayo sabay iling sa akin niya. Po? Wala. Inaantok lang siguro.
Sabi ko, saka mabilis na akong pumunta sa harapan ng rice cooker para makapagsaing na. Ramdam ko na tumabi sa akin si tatay kaya agaran ko siyang nilingon. I smiled at him lightly. Kung may problema ka, isipin mo na nandito lang ako. Nandito lang ako, anak. My father's words made my eyes smart. I nodded at him a lot of time because I couldn't even say a single word. I don't know what's this feeling. Naguguluhan na ulit ako. I wanted to cry but I don't want to. I don't want to cry because I don't have a reason. Why? Nandito lang ako, anak. Nang iniwanan ako ni tatay, bigla ako nakaramdam ng panghihina kaya mabilis akong umupo sa isang monoblock chair na nasa harap ng lamesang kainan namin. I could feel my hand trembling. I am going crazy and I know it's because of what happened yesterday. Nakakatawa dahil ganito rin ako noon at parehong tao lang ang dahilan. The power he holds is really something that I hate. I hate that he still affects me. Pero iba ako noon sa ngayon. I will make everything right. Kaya ko na ito. After I made myself calm, I began cooking our breakfast and I packed my lunch for today. Mabilis lang din akong natapos sa pag-aayos kaya saktong alas 7 ay naghihintay na ako ng masasakyan. While waiting for the tricycle to arrive, my phone rang. Kaagad ko yung sinagot nang makita ang tawag galing sa co-teacher ko. Hello, ma'am? Panimula ko nang masagot ang tawag. Ma'am Faith, pusuyo naman. Sabi niya kaya mas inayos ko ang pagkakalapit ng phone sa tenga ko. Po? Sige po, ano po yun? Kaagad na tanong ko. Mabilis ako napatingin sa wrist kong suot at napakagatlabi na lang dahil baka malita ko pero nakakahiya namang tumanggi. I ordered some snacks at the shop near the Municipal Plaza. Nakalimutan ko kaninang kunin. Pwede bang ikaw nang kumuha? Para kasi yun sa mga teacher na mag-observe sa practice teaching ng mga students teacher. I am really sorry, Ma'am Faith, for this inconvenience. Hindi na kasi ako makaalis dito sa school kasi hawak ko sila at magsisimula na. Napahinga ako ng malalim saka tumango na kahit hindi pa niya nakikita. Sige po, kukunin ko po ngayon. Thank you so much. Thank you very much, Ma'am Faith. Nakakarami na ako sa'yo. Napangiti na lang ako ng maliit bago nagpaalam para makapagpara na ng tricycle. 30 minutes ang biyahe papunta sa bayan kaya siguradong late na akong dadating sa school pero wala naman ako magagawa pa. Nang makahanap ako ng tricycle na pwedeng rentahan ng buo papuntang bayan ay kaagad na ako sumakay. Habang nasa tricycle ay hindi ko pa rin maiwasang mamangha sa gandang taglay ng bayan namin. Valverde is beautiful town too. Pero mas organisado na yata sila ngayon kasi noon organisado na talaga. Siguro parang syudad na ang Valverde. Kaagad ko ipinilig ang ulo ko para mawala ang mga naiisip kong hindi ko naman dapat na iniisip. Nililibang ko ang sarili ko sa pagmasid sa kapaligiran kaya hindi ko na malayang nakarating na pala kami sa shop na nagbebenta ng sweets and burgers sa tapat ng Municipal Plaza. Kagatlabi akong pumasok sa loob. Good morning, ma'am. Bati ng mga nakasalubong ko nang initian ko naman kaagad. Good morning. I greeted them back with a gorgeous smile. Mabilis kong kinuha ang pinapakuha ng co-teacher ko at hindi naman ako nahirapan doon. Medyo marami lang kaya nagpatulong ako sa driver ng tricycle na naghihintay sa akin para mailagay ng maingat sa tricycle. Ma'am, may dadaanan lang po muna akong resibo sa munisipyo. Okay lang po ba? Tanong ng driver nang makaupo ako sa loob. I nodded. Sige po, Mano. Wala pong problema. Sabi ko kaya napangiti ang driver sabay drive papunta sa loob ng Municipal Plaza para makarating sa tapat mismo ng munisipyo. Teka lang po. Nagmamadaling sabi niya kaya tumango ako saka tinanaw siyang tumakbo papunta sa loob. Napabuntong hininga ako saka muling napatingin sa oras. Late na ako. 5 minuto ang dumaan pero wala pa si Manong kaya nagpa siya na akong bumaba muna kasi nakakangalay. At noong may makita akong nagbebenta ng tubig sa gilid ay kaagad ako naglakad papunta roon at bumili ng isa dahil naiinitan na ako at nauuhaw. When I heard a sound of a car, immediately stopped near the stall. Mabilis kong tinignan ng kotse. Biglang nagpark sa tabi ng tricycle na siyang sinasakyan ko kanina. It's black SUV and may mouth
hanged open after seeing that. Pero kagad kong kinalma ang puso ko dahil sa dami ng tao sa mundo. Imposible ang naiisip ko. Hindi ko alam kung bakit hinintay ko lumabas ang kung sino mang nasa loob ng kotse. I am holding my bottled water strongly when I saw the driver set slowly opening from inside at napigil ko ang hininga ko nang makita ang lumabas mula doon. A familiar demigod showed. My heart went wild after seeing him. Pero mas lalo lang tumibok ng mabilis ang puso ko nang makita na lumapit siya sa pinto ng passenger seat saka dahan-dahan na binuksan iyon. And when the door opened, a sexy and beautiful woman went out. Napaawa ang mga labi ko at kaagad kong nabitawan ng bottled water na hawak. Mula dito ay tanaw na tanaw ko ang malalaking ngiti ng babae. Her red lipstick is making her smile even wider. My heart skipped in a painful way. Mabilis ako napaiwas ng tingin sa kanapalunok ng mariin. Ma'am, suklin niyo po. Mabilis ako lumingon sa tendera sa tabi. Nakita ko na inilalahad niya ang sukli ko sa akin kaso hindi ako makagalaw o kahit makangiti man lang. I was completely stunned. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Ma'am? Tawag muli ng tendera kaya napakurap ako. Sorry. Thanks. Utal na sambit ko sabay tanggap ng sukling hindi ko nakuha. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at natatakot na ako para dito. Wala man sa plano kong gawin ay hindi ko na napigilan pang lingunin muli sila. And this time, I unexpectedly met his gaze. He is wearing a shades, so I am not sure if he is looking at me so I just avoided his gaze. Huminga ako ng malalim sa kaumayos ng tayo. Evan, come on. We need to process it immediately. A sweet voice invaded my ears and I know it came from the woman he's with, so I did not look at them again. Not again. Marahan kong pinasadahan ang uniforme na suot ko bago ako dahan-dahang tumalikod sa kanila ng tuluyan. My heart is beating really fast and it's frustrating me a lot. Gusto kong sumigaw dahil sa inis pero hindi maaari. Funny, but I could still feel his presence behind me and my heart jumped in pain when I smelled something familiar. A manly perfume to be exact. One bottled water. A deep voice said behind me so I swallowed real hard. Alvan, I have a sparkling water with me. You don't need to buy bottled water. Come on. I counted inside my head at nang umabot ako sa 5 ay mabilis akong umalis doon nang hindi man lang tinitingnan ang kahit isa sa kanila. Shit! I heard a loud gust and the next thing I felt was a hot thing spilled from my chest down to my stomach. Mabilis kong tiningnan ang nabangga ko at laking gulat ko nang makita ang babaeng kasama ni Ivan. Pero mas lumamang ang hapdi dahil sa mainit na kapeng tumapon sa akin na hawak niya pala. It's your fault, miss. You're dumb. Teacher ka pa naman. Sabi niya pero inangat ko na nang mabilisan ang tela ng uniform na suot ko para hindi dumikit ang init sa balat. Hindi na naman kasi ako makahuba dito. Kate, excuse me, said by the deep voice, and the next thing I saw was Evan's body near mine. Sobrang lapit niya na parang tinatakpan ako sa kung sino. Parang biglang nawala ang hapdi na hatid ng init na tumapon sa akin. Ano ba? Sigaw ko nang mabilis niyang kinala sa mga botones ng blouse ko. My eyes widened in shock. Akmang itutulak ko dapat siya kaso mabilis siyang naghubad ng coat na suot saka itinabon niya iyon sa harap ko. Mas lalong nagwala lahat ng laman loob ko dahil doon. I was too stunned to speak now. Wala na ako masabi dahil binalot na niya ako ng itim na coat. Mahapdi pa rin ang balat ko pero nakatulong ang pagbaklas niya ng botones kaya medyo maayos na. Evan, do you know her? My coffee! Kate, just go inside and wait for me in there. Sabi niya sabay hila sa akin kaya muntik na ako matapilok. Hindi ko alam ang gagawin ko nang maramdaman ang paghawak niya sa magkabila kong bewang. I am too stunned right now. Hindi na ako makapag-isip na maayos. Plus the fact that he's holding me right now just like before, na parang may karapatan siya. But Ivan, who is she? Why are you helping her? It's her fault in the first place. Gusto ko silang itulak na dalawa pero hindi ko rin magawa. Naiinis ako. Evan still holding my waist. Para siyang nakayakap sa akin kaya hindi ko maiwasang tingalain siya. Hindi ko alam kung bakit biglang naging mabagal ang paggalaw sa paligid ng matanaw ko ang mukha niya. I knew him.
He's pissed right now. Alam na alam ko dahil umiigting ang panga niya at magkasalubong ang kilay. Get off me! Wala sa sariling nasambit ko kaya unti-unti siyang tumingin sa mga mata ko. Wala na siyang shades ngayon kaya nakakatinginan na talaga kami. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya. And? Sarcastic na tanong niya kaya napalunok ako ng dahan-dahan. Mahina ko siyang itinulak pero hindi siya natidag. Nakapulupot pa rin siya sa akin. Get off me, Mr. Belilus. Madiin na sambit ko kaya medyo lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin pero hindi niya tuluyang tinanggal kaya magkalapit pa rin kami. Where's the senyorito now? Huh? Seryosong saan niya kaya nagrumentado ang puso ko. Parang lalabas na ito sa dibdib ko at alam kong rinig na rinig niya ito dahil sa lapit namin. Malakas ko siyang itinulak. Hindi ko alam kung pinagbigyan niya ba ako dahil nakwala na ako ng tuluyan. I hugged myself with his coat. I am sorry, but I don't know what you're talking about. Matapang nasambit ko na ikinangisi niya ng sarkastiko. You're right. Fool me, Miss Cortez. Excuse me? Sabi ko saka siya nilampasan. Narinig ko ang matunog niyang pagngisi pero hindi ko na nalingon. Tuloy-tuloy lang ako naglakay papunta sa tricycle kung saan kararating lang din ang driver. Ma'am, sorry natagalan. Kumuha kasi ako. Tara na pumanong. Seryosong sambit ko kaya hindi na siya nagtanong pa. If he think he can play with me again, then he must think twice. Dahil hindi na ako magpapadala ngayon. Hinding-hindi na. Halo-halo pa rin ang emosyong nararamdaman ko hanggang sa makarating kami sa school. My heart is beating so fast and my whole body is shaking. Hindi ko na nararamdaman ang init na dala ng kapeng natapon sa akin pero amoy na amoy ko matapang na pabango. At yun ang nagbibigay sa akin ng halo-halong emosyon na parang nagpapabaliw sa akin. Kanina ko pa gustong itapon ng coat na suot-suot ko ngayon habang umaandar ang tricycle pero hindi ko rin magawa. I don't know. Amoy kape ako at malaki ang mancha nito sa uniform na suot ko at natatakpan ng coat na isunuot niya sa akin kanina. But I boldly want to get rid of this. Nakakainis dahil nanginginig lang ang kamay ko kapag sinusubukan kong hubarin. Salamat po. Mabilis na sabi ko sa driver sabay abot ng pamasahe. Mabilis ko rin sinabihan ang guard ng school na siya na magdala ng snacks sa mga nagdedemo. Mabilis ako naglakay papunta sa room ko. The oversized coat I'm wearing is so hard not to notice. Good morning, ma'am. Bati ng mga estudyante ko na makarating ako sa room. I just smiled at them before walking towards the resting space of my classroom. May kurtinang nakatabon dito kaya dali-dali kong hinubad ang coat na suot. Saka mabilis na itinapon sa maliit na kama sa gilid. Sandali ko iyong tiningnan at hanggang ngayon ay nagwawala pa rin ang puso ko. Galing sa pagtitig sa itim na coat ay dahan-dahan kong tiningnan ang bandang dibdib ko. Namuo ang inis sa akin nang makita ang mancha ng kape. Medyo hindi halata pero madumi pa rin tingnan. I sigh. Without his coat, I don't look like a professional. Napapikit ako ng mariin sa kapilit na dinampot muli ang coat niya at mabilis na isinuot. Kaagad kong naamoy ang pamilyar na amoy na nakaka-addict. Parang dumikit na rin sa katawan ko ang amoy pero wala akong iba pang magawa sa pagkakataong ito. Kung uuwi ako ay mas malalate pa akong lalo. Huminga ako ng malalim na ilang beses dahil baka sakaling mabawasan ang pagkabog ng puso kung gusto ko nang tanggalin sa katawan ko. I sigh again and again and I even pinch myself before going out. Napalunok ako na makita na napalingon sa akin lahat ng estudyante. Get 1/4 and open your book on page 102. Answer activity number 2. Mabilis na sabi ko. Nakarinig pa ako ng reklamo pero dire-diretso lang ako umupo sa silya sa harapan ng table ko, sa likuran at mabilis na sumubsob sa lamesa. I sigh once again. Dahan-dahan ko ipinikit ang mga mata ko. Bumalik sa alaala ko ang mga nakita ko kanina. The moment he opened the door of his car for that woman. Is she his girlfriend? Nasaan si Dea noon? Wala sa sariling napangisi ako. Hindi ako magtataka kung araw-araw iba ang babae niya. Sana hindi niya lang ako nilapitan kanina. Sana hindi niya ako hinawakan. Sana hindi niya ibinigay itong coat niya sa akin kasi dahil sa ginawa niya mas lalo lang akong naguluhan. I don't want to think of him again. Nawala na siya sa isip ko noon. Nakakatakot na unti-unti na naman bumabalik. It can't be. Hindi pwede. Wala ako sa sarili ko sa mga sumunod pang oras. Namalayan ko na lang na tanghalian na pala kaya dali-dali ako nag-ayos para umuwi. Hindi ko na kaya ang amoy na naamoy ko sa katawan ko.
I need to change. I must change. Mabilis akong pumunta sa gate para makasakay na sa isa sa mga tricycle na nakapila. Akmang maglalakad na ako palapit sa tricycle kaso humarang sa harap ko si Sir Jaime na sobrang laki ng ngiti. Saglit na bumaba ang mga mata niya sa coat na suot ko kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. Sir Jaime, uuwi lang ako. May nasabi ko sa muli siyang tiningnan. Naabutan ko siyang nakatingin pa rin sa coat na suot ko habang kunot ang noo. Wala sa sarili ako napatikim kaya nakuha ko ang atensyon niya. Yeah. Aayain sana kitang mag-lunch. Next time, then? Sabi niya pero ngiti lang isinagot ko. Bago ko siya nilampasan para makasakay na ako pauwi sa amin. Wala sa sarili kong hinawakan ng ilalim ng coat. The fabric is so soft but thick. It's expensive, I'm sure. Hindi ko maiwasang isipin kung paano ko maibabalik ito o kung ibabalik ko pa ba. I sigh when I reach our house. Nagulat si tatay nang umuwi ako kaya sinabi ko na lang na may kukunin ako. Dali-dali ako naligo at nagbihis. I hung the coat beside my cabinet. Napatitig ulit ako dito. I had this eagerness to sniff the manly scent from it. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa pagpipigil. At nakakatawa man pero maluha-luha ako. No, pigil ko sa sarili ko. Saka mabilis na lumabas ng kwarto ko. I won't see him again so I have no choice but to keep or throw his coat. But I will probably choose to throw it away para wala nang bumabagabag sa akin. Sana lang umalis na siya sa bayang ito. Hindi ko gusto na muli magtagpo ang mga landas namin. I just want to live peacefully. Malayo sa mga alaalang naging bangungot na para sa akin. Gusto ko nang kalimutan ang lahat kaya sana'y hindi na kami magkita pa.